Good morning! Magandang araw po sa atin. Welcome po sa ating lecture para ngayong araw na to at ating pag-uusapan ang blood transfusion reactions or ilan sa mga komplikasyon na pwedeng mangyari kapag nagsasalin ng dugo. So, ang mga transfusion reactions or ang mga hindi natin naasahan na pangyayari kapag nagsasaling ng dugo ay hindi naman ganoon ka-common o kakaraniwan. Although, kapag nagkakaroon tayo ng mga transfusions, nagkakaroon talaga minsan ng ilang komplikasyon. Ang ilan sa mga usual o karaniwan na nakikita natin ng mga reactions ay ang paglalagnat, ang fever, na nangyayari sa around 1 to 4 in 100 na mga transfusions, at allergy o nagkakaroon ng mga pangangate, no, na nangyayari din sa mga 1 to 4 in 100 transfusions. Thankfully naman, yung mga medyo mapanganib na reactions gaya ng mga transfusion-related acute lung injury o kaya yung mga acute hemolytic transfusion reactions ay rare, no? Hindi karaniwan nangyayari dahil tayo ay gumagawa ng mga paraan para masiguro natin na hindi mangyayari etong ganitong mga mapanganib na reactions. Ngayon, minsan nagtatanong ang ating mga patients kasi baka daw mamaya yung sinasali nating dugo ay hindi malinis, magkaroon tayo ng infection. Pero dahil napaka-stricto, no, ng ating pagsusuri sa dugo bago ito isalin, yung chances o yung pagkakataon na magkaroon tayo ng infections ay sobrang maliit o konti na lang. Gayang pagkakaroon ng HIV o yung virus na nagkakos ng sakit na tinatawag na AIDS ay napaka-rare na makuha mula sa mga pagsasalin, no? Ang chances ay 1 in 2 or 3 million. Ganun ka-rare, ganun ka hindi karaniwan nangyayari na magkaroon ng mga infections mula sa pagsasalin. Ilang mga sakit gaya ng hepatitis C, hepatitis B, hindi rin ganoon ka-usual o kakaraniwan na makukuha mula sa pagsasalin ng dugo. Although minsan, lalo na kapag hindi nagiging maingat sa pag-handle ng dugo, minsan nagkakaroon ng chances na magkaroon ng mga infections, no, yung tinatawag na sepsis, sa ilan sa ating mga dugo na sinasalin. Ngayon, paano ba ang pinakamagandang paraan para maiwasan natin na magkaroon ng transfusion reaction? Now, the best way really to prevent a transfusion reaction is to use blood rationally, no? Gagamitin lang natin ang dugo, magsasalin lang tayo kung kailangan lang. Yan ang pinakamagandang paraan para maiwasan natin ang transfusion reactions. Kailangan ng dugong gagamitin natin ay ang tamang dugo, tamang dami ng dugo lang ating gagamitin sa tamang dahilan kung bakit natin gagamitin. Dahil kapag hindi tayo nagsalin, hindi magkakaroon ng transfusion reactions. Kaya dapat ang dugo gagamitin lang kung kailangan lang. Ngayon, paano ba nangyayari kapag nag-order si doktor ng order para sa pagsasali ng dugo? So, sinusulat ni doktor na okay, ang pasyente kailangan magsali ng dugo. Ito ay papapirmahin ang pasyente na okay, pumapayag ako na magkaroon tayo ng pagsasali ng dugo. Tapos ipapadala ito sa blood bank. Blood bank naman gumagawa ng mga paraan para masiguro na malinis at tama yung dugo na maisasalin sa iyo. Pagkatapos nito, pagdating na pag narito na yung unit ng dugo na ating gagamitin, ang mga nurses natin, ang ating mga doktor, i-identify ang pasyente. Ibig sabihin, sisiguraduhin niyang etong dugong ito para sa tamang patient, no? So, ang ginagawa nga, tinatanong, no, kayo po ba si ganitong pangalan? At sisiguraduhin na yung dugo na hawak-hawak nila ay para talaga doon sa pasyente na pinaglalaanan noong dugo, no? Bukod doon, tinitignan kung tama, maganda yung linya ng swero na paglalagyan din ng dugo. Tapos kung lahat naman ay maigi, stable enough ang patient, magpo-proceed na, no? Pwede nang ituloy yung pagsasalin. Ngayon, ang pagsasalin ginagawa, ito ay nakakabit doon sa mga swero natin. Minsan, no? Yung swero na pinagkakabitan natin, usually yung tinatawag na plain NSS o yung normal saline. So, yun yung karaniwang ginagamit natin. Minsan din, albumin pwedeng gamitin or mga plasma proteins o kaya plasma yung ginagamit natin.
tayo ay hindi gumagamit ng mga swero na merong asukal o yung D5 containing na tinatawag, no? So hindi tayo gumagamit noon kapag sasalin, hindi rin tayo gumagamit ng mga colloid na solutions at ilang mga electrolyte solutions o yung mga may calcium, no? May mga swero kasi na gano'n. So hindi natin ginagamit 'yon. Dapat plain, no? Plain NSS lang, plain normal saline solution lang ang ginagamit. Ngayon, kapag nakasimula na nagsasalin ang mga nurses natin, minomonitor ang pasyente, no? Kapag nagsimula na, no? Simula, napakabagal na sisimulan yung dugo, no? Pero kailangan, lalo na ang pulang dugo, kailangan matapos sa loob ng 4 na oras. Hindi pwedeng masyadong matagal kasi mapapanis yung dugo. Tapos, minsan din pwede ring mabilis isalin yung dugo, no? Lalo na kapag mababa yung BP at saka hindi naman nagkakaroon ng congestion o pagkalunod, pwede na mas mabilis minsan isalin ng dugo. Ngayon, kailan minomonitor? Habang sinasali ng dugo, ang nurse natin talagang pabalik-balik kasi binabantayan ang mga pasyente kapag nagsasali ng dugo. So, sa simula, bago pa lang magsimula ang pagsasalin, minomonitor na ang pasyente. Kakasimula pa lang, imomonitor natin, titignan ng BP, titignan kung okay pa rin si pasyente. Kada 15 minutos, kada 15 minuto, no, tinitignan kung okay pa rin ang BP, walang nagiging problema sa pagsasalin. Tapos, habang sa unang oras, ganun kadalas. Tapos, every 30 minutes, no, kapag nagsasalin na, kapag natapos, monitor uli, titignan uli ang BP, titignan uli ang pulso, kung okay pa rin, kung hindi nagkakaroon ng lagnat, at 4 na oras matapos ang pagsasalin, magkakaroon na naman ng monitor o ng pagtingin kung okay pa rin, no, ang pasyente pagka nakapagsalin na. Ngayon, paano ba ang ating mga iiwasan, no? Una, siguraduhin muna natin na ang swero, yung pagkakabitan natin ng dugo, okay, bago kunin ang dugo para hindi mapanis, no, kapag kinuha sa blood bank. Susunod, kailangan siguraduhin na itong dugo na hawak-hawak ko ay para talaga doon sa pasyente, no? So, hindi lang titignan ng etiketa, kailangan talagang sasabihin ni pasyente o yung mga kasama niya sa kwarto, sasabihin na, oo, tama, siya nga si pasyenteng, ganito ang pangalan. Kailangan sigurado tayo na yung dugo ay mapupunta sa tamang pasyente. Susunod, titignan muna yung dugo, no? Na talagang siya ay, kung pulang dugo, ay talagang mapula. Hindi yung kulay berde siya, hindi yung may lumulutang na kung ano man, hindi yung nagkakaroon ng mga bula. Dahil alam natin kapag ganun, baka hindi tama, hindi okay itong dugo na gagamitin, no? At kapag nagkaroon nga ng reaction, kapag nagkaroon ng kunwari lagnat, nagkaroon ng pangangati, kung may naramdaman na kakaiba ang pasyente, unang-unang gagawin ay itigil. Stop, no? Tigil agad ang pagsasalin. So ano-ano ba ang iba't ibang uri ng mga reactions sa dugo na pwedeng mangyari? So ang una at pinaka nakakatakot, ayaw nating makita, itong tinatawag na acute hemolytic transfusion reaction. Ang nangyayari dito sa AHTR, acute hemolytic transfusion reaction, kapag hindi magkapareho yung blood type, no? Kunwari, ang pasyente ay blood type A, binigyan natin ng blood type B. Kung si pasyente ay blood type O, binigyan natin ng ibang type, blood type A, blood type B, blood type AB. Ngayon, bakit nangyayari to? Kasi kung ikaw ay may particular na blood type, ikaw din kasi ay gumagawa ng mga panlaban, no? Yung tinatawag nating antibodies. Ikaw ay gumagawa ng mga panlaban laban sa ibang uri ng dugo, no? So, kagaya kunwari, ang blood type O gumagawa ng panlaban yan laban sa type A, type B, type AB, no? Ang blood type A gumagawa ng panlaban yan laban sa type B at saka sa type B gumagawa ng panlaban yan, no? Ang type B naman gumagawa ng panlaban laban sa type A, no? Ang type AB naman, swerte kasi hindi yan gumagawa ng panlaban laban sa type A o type B, no? So, talagang si doktor sinisiguro din na tama, no? Tamang uri yung maisasalin para hindi magkaroon itong acute hemolytic transfusion reaction dahil kung sakali, no, ibang blood type
ang naisalin, maling blood type. Ang gagawin nun, yung mga panlaban ng patient, yung sinasalinan, aawayin niya yung dugo, no, na naisalin sa kanya dahil meron siyang mga panlaban eh. Aawayin niya, sisirain niya, at pag nasira yung dugo na nandun, ang mangyayari, masisira din lahat ng mga organs, no, ng katawan. So, usually, etong ganitong mga transfusion reaction nangyayari sa unang 15 minutos, no? First 15 minutes, kaya nga po, pag nagsasalin, talagang binabantayan, lalo na sa simula, no? So, karaniwan nangyayari yan sa bandang simula, first 15 minutes ng reaction. Mga patients, magreklamo, kakaroon ng lagnat, chills, parang giniginaw, no? Nagkakaroon ng ganyan. Reklamo minsan, masakit sa likod. Ngayon, yun kasi dahil naiipon na yung mga nasisirang dugo sa kidneys, no? Kaya sumasakit sa likod, bumabagsak ang BP, no? Kapag umihi, nagkukulay pula kasi sira-sira yung dugo, umiihi tuloy ng mapula. Tapos nagkakaroon din ng pagdurugo. At saka mga pasyente nararamdaman, no? Dok, parang hindi yata okay ang pakiramdam ko, parang medyo hindi tama. Ganyan, no? Kasi nararamdaman nila talagang may nangyayari, no, na hindi tama. So, kapag ang mga pasyente nagkakaroon ng ganyang mga reaction, anong unang gagawin? Tigil. Tigil agad, no? Stop the transfusion kapag nagkaroon ng ganitong mga sintomas. Ngayon, kapag nakita natin, ay mukha nga talaga itong hemolytic transfusion reaction, no? So, binibigyan natin ng hinahydrate, ibig sabihin, dinadamihan ng tubig sa swero para makaihi. Kasi itong mga pasyente na to, nasisira agad ang kidney, pwedeng hindi umihi, no? O kaya pwedeng bigyan ng ilang gamot, gaya ng mannitol, para medyo makaiwas doon sa pagkasira ng kidney. Pag bumabagsak na ang BP, pwedeng magbigay ng mga gamot na pampataas ng BP, or sasalinan natin ng espesyal na mga dugo, gaya ng plasma, platelet, cryoprecipitate. Pero again, ang pinakamagandang paraan para maiwasan itong mga hemolytic transfusion reaction ay, number 1, siguraduhin na tama yung dugo na ating ibibigay, at at magsasalin lang tayo kung kailangan lang. Okay? Basta kapag nakasuspect, no, sususpetsya tayo, Dok, parang hindi okay ang pakiramdam ko. Uy, bakit ganito? Parang naninilaw na si patient, bakit bumabagsak ang BP? Hindi na umiihi, o kung umiihi, kulay pula, tigil agad, no? Basta pag hindi alam, medyo kakaiba nangyayari sa pasyente, tigil agad. Ganun lagi ang ating rule. Isa pa sa mga medyo karaniwan na nangyayari o isang sa mga usual na transfusion reactions, yung tinatawag nating febrile non-hemolytic transfusion reactions o FNHTR. Ito, medyo usual, no, common nangyayari yan, no? So, ang nangyayari dito, mga pasyente, nagkakaroon minsan ng lagnat, no, habang nagsasalin. Habang nagsasalin, pag minomonitor, kasi every 15 minutes, 30 minutes, nagmo-monitor tayo, ay parang medyo tumataas ng konti yung temperature nila, no? Para naglalagnat. Yung iba nagrereklamo, giniginaw, no? May mga ganyan. At ito'y dahil doon sa mga pyrogenic substances, para mga chemical, no, na nakasama noong dugo na sinasali natin. Usually, karaniwan, kapag nagsasali ng platelet, nagrereklamo, yan, nagkakaroon nga minsan ng lagnat, no? Ngayon, para makaiwas, usually, ang ginagawa natin, yung pinapasali natin, yung tinatawag na leukoreduce, no? Nabawasan ng puting dugo na uri ng dugo, no? So, usually, kasi di ba naalala kanina yung ayaw natin, yung acute hemolytic transfusion reaction, no? So, minsan kasi mahirapan tayo, naku, ito na ba yung nakakatakot? O ito parang baka hindi naman ganun kagrabe, nakakatakot, no? But still, unang gagawin, kapag hindi tayo sigurado, ay itigil pa rin, no? Stop the transfusion, no? Tapos, kapag naman nakita natin na mukhang hindi naman nagsisira, hindi naman hemolytic transfusion reaction, isang pwede nating bigyan ng mga gamot gaya ng paracetamol, no, para mawala yung lagnat, yung ginaw, pwede nating ilagay sa drop light para yung ilaw, para hindi sila masyado ginawin, no, medyo maging mainit. Tapos minsan pwedeng magbigay din ng mga gamot gaya ng paracetamol, no? At pinakamaganda pa rin ay yung leukoreduce na mga dugo para mawala, para hindi magkaroon itong mga febrile non-hemolytic transfusion reactions. Ngayon, isa pa sa mga medyo usual, common na transfusion reactions ay itong allergy. Nagkakaroon ng mga pantal-pantal at nangangati, no? Ngayon, minsan, karaniwan din naman itong mga allergies na nangyayari sa pagsasali ng dugo
mild lang, hindi naman masyado nakakatakot, no? Yung nagkakaroon lang minsan ng mga pantal-pantal, no? O kaya minsan nagkakaroon na yung hives sa tinatawag, may minsan namumula. Kung hanggang ganun lang, ngangati, no? So, yung mga ganun ay dahil nagkakaroon ng tinatawag na acute hypersensitivity, dahil parang may allergy ka nga doon sa mga kasamang protina sa dugo. At usually, ang binibigay natin, bibigay tayo ng mga gamot laban sa allergy, no? Gaya ng diphenhydramine, tas kung nakita naman, nawawala naman, pwede namang ituloy yung reaction. Ngayon, kapag ang allergy niya medyo matindi, no, yung tinatawag na anaphylaxis, ayaw natin yan, nakakatakot yan eh. Anaphylaxis yan yung sobrang tinding allergy, talagang parang sinasakal na ang pakiramdam, hindi na makahinga, bumabagsak yung BP, no? So, yung mga ganyan, rare, no? Hindi naman karaniwan ang nangyayari. Yun, ang risk niya, 1 is to 20,000 o hanggang 50,000 transmission. So, hindi karaniwan nangyayari yung mga ganyan, no? So, etong mga ganito, titigil agad natin, no? Yung kanilang mga pagsasalin at binibigyan natin ng supportive care. Kasi ibig sabihin kung kunwari nahirapan huminga, pinibigyan ng oxygen, minsan nilalagyan ng tubo para mas madalian huminga, binibigyan natin ng mga gamot para kumalma yung pag-allergy na nangyayari. At sa susunod, medyo espesyal na dugo ang binibigay natin. Yung tinatawag na IgA deficient cells, no? Para hindi magkaroon noong ganong mga reactions. Ngayon, ang isa pa sa pwedeng mangyari yung tinatawag na TACO o Transfusion-Associated Circulatory Overload. Dito naman, ang nangyayari kapag kunwari ang mga pasyente ay hindi kayang sobrang daming tubig o fluid na nailalagay sa katawan. Halimbawa, mga pasyente na sorry, yung mga medyo matatanda na o kaya yung mga pasyente na may sakit sa puso. Kasi pag may sakit sa puso, hindi niya kayang ibomba yung napakadaming dugo, yung napakadaming tubig na pumapasok sa kanya. Kasi nga, sira yung puso. Hindi niya kayang ibomba, kaya naiipon, no? Naiipon sa baga, nalulunod yung baga kasi hindi niya maibomba yung tubig palabas mula sa puso, no? Kaya ito nangyayari doon sa ilang mga pasyente nga na tinatawag nating at risk, no? Kagaya mga medyo matatanda, may sakit sa kidney kasi hindi sila nakakaihi kaya laging ang dami nilang tubig. Yung mga may sakit sa puso medyo nahihirapan kasi hindi nila maibomba, no? Kaya usually ang ginagawa natin kapag sa tingin natin may possibility na magkaroon ng overload o malunod si patient sa dami ng dugo, pwedeng ang gawin natin ay ihiwalay-hiwalay natin yung isang unit, yung isang bag, ihiwalay natin kagaya nito hiniwalay natin sa 4 na maliliit na unit tapos mas matagal nating maisasalin yung bawat isang maliit na unit, no? Or bibigyan natin sila ng diuretic o yung pampaihi para mailabas nila yung sobra na tubig. Okay? Ngayon, ang isa pang medyo nakakatakot na transfusion reaction, yung tinatawag na TRALI o Transfusion-Related Acute Lung Injury. Ngayon, ang TRALI, hindi rin karaniwan. Buti naman, no? Hindi karaniwan masyado itong TRALI. Ang nangyayari kasi, yung mga antibodies, mga panlaban, galing doon sa mga sinasalin na dugo, inaaway, no? Inaaway yung katawan natin. Inaaway yung lalo na yung baga nitong mga patients natin na nagsasalin. Kaya ang nangyayari, nasisira, nagkakaroon ng pamamaga doon sa baga, no? At kapag nangyari yan, mahihirapan huminga si patient, no? Kapag nangyari itong TRALI. Ngayon, ang ayon na sa TRALI, nakakamatay kasi din, no? Kapag nangyari, dahil pag nangyari, magfe-fail, masisira yung baga, talagang suporta lang tayo until such time na mawala yung pamamaga doon sa baga. Usually, nangyayari itong TRALI sa first 6 hours ng pagsasalin, pero usually, medyo maaga pa lang nangyayari, no? At karaniwan ang nangyayari yan doon sa plasma, no, na sinasalin. Kaya again, para maiwasan, huwag magsalin ng dugo kung hindi kailangan. Kailangan mo yung dugo para isalin para makaiwas tayo sa mga ganitong transfusion reactions. So karaniwan ang paggamot sa kanya, bibigyan natin ng oxygen, no? Puro suporta lang talaga ang mabibigay natin, no? Yun nga lang kasi minsan kahit may suporta tayo, namamatay ang patients. Kaya dapat maiwasan natin ito, no? Kaya dapat yung mga para makaiwas, usually may ang ginagawa yung plasma, lalo na kapag plasma ang ginagamit, usually galing lang sa lalaki, no? Yung mga nakapanganak na babae, hindi na kinukuha yung plasma nila.
Ngayon, sepsis, transfusion-related sepsis, ito naman mga infeksyon no, mula sa mga mikrobyo na nanggagaling sa dugo. Usually kasi, ang dugo, kapag kunwari nanggaling na ito sa blood bank, no, nailabas ng blood bank, kailangan maisalin agad sa pasyente. Kasi ang dugo napapanis, no, lalo na kapag iniwan lang basta-basta sa kwarto, hindi siya nakalagay sa tabihan niya sa refrigerator. No? So ang dugo, napapanis agad yan, madali tubuan ng mikrobyo dahil napaka-nutritious no, ng dugo. Ang dami kasi niyang nutrients. Dami siyang asukal, may tubig siya, marami siyang nutrients. Kaya ang mga mikrobyo tuwang-tuwa sa dugo. Kaya kapag ang dugo na ilabas ng blood bank, kailangan maisalin agad para makaiwas sa mikrobyo. So karaniwan, nangyayari siya kapag nagsasasa usually sa mga unang part ng pagsasalin pa lang, kakaroon ng lagnat, taas-taas talagang lagnat kasi nga mikrobyo yung pumapasok, no? Kakaroon lagnat, nagkakaroon ng pagginaw, no, chills, minsan nasusuka, naduduwal, bumababa ang BP, tas yun din no, nagkakaroon ng pagsira doon sa mga organs. Ngayon, usually ang mga nagkakaroon niyan lalo na kapag mga pulang dugo, may certain na mga mikrobyo at platelets, may certain na mga mikrobyo din. Again, para maiwasan itong transfusion-related sepsis, dapat una ilabas lang ang dugo kapag gagamitin na. Pangalawa, wag siyang masyadong matagal, no? Kapag 4 na oras lang hanggang ganun lang. Dapat hindi pwedeng mas matagal para makaiwas tayo sa mikrobyo na pwedeng mag-contaminate doon sa dugo. Ngayon, meron din tayong tinatawag na alloimmunization. Ang ibig sabihin naman na ito, parang na-sensitize ka na. Ibig sabihin, no, parang nai-immune ka doon sa epekto ng dugo kahit salinan yung pasyente, hindi na tumataas yung bilang. Nangyayari to kasi lalo na kapag maraming beses nang nasasalinan yung mga pasyente, ang ating katawan, nalalaman niya no, na hindi galing sa kanya yung dugo. Gumagawa ka ngayon ng panlaban. Dahil alam mong hindi sa'yo galing yung dugo. Kaya gagawa ka ngayon ng panlaban against sa ibang dugo. Kaya sa susunod na magsalin ka, alam na ng katawan mo, ay kalaban to, no? Galing sa iba to. Kaya ang nangyayari, kahit masalinan ka, hindi na tumataas yung bilang, no? Ngayon, para maiwasan itong ganito, kailangan talaga magsasalin lang kung kailangan lang. Kasi kung hindi ka naman magsasalin, hindi ma-expose ang pasyente doon sa mga ibang dugo, sa foreign na dugo, hindi ka gagawa ng antibodies, no? Tapos, ang pwede pang gawin, minsan pwedeng gumamit ng platelets na galing lang sa isang donor o kaya yung HLA matching, no? So, para halos kahalintulad nung pasyente, yung mga sinasalin sa kanya. Ngayon, ang iba pang pwedeng mangyari, hypothermia, giniginaw naman si patient. Bakit? Kasi lalo na kapag kakalabas lang mula sa refrigerator noong dugo, sinalin natin agad at bilang mababa yung temperature nun, pwedeng magkaroon ng iritasyon sa puso, no? Pwedeng biglang pumangit ang tibok ng puso, pwedeng tumigil yung pagtibok ng puso. Kaya dapat ang dugo pinapalagay muna to room temperature, no? Dapat ang temperature niya noong dugo, yung parang kagaya lang din ng ating katawan, no? So dapat gumagamit ng blood warmer, no? Para mas hindi napakalamig masyado ng dugo, hindi magkaroon ng problema pag sinalin. Ngayon, ang iba pang pwedeng mangyari, no, mga electrolyte toxicities, gaya ng tinatawag na hypocalcemia o pagbaba ng calcium. So, ang calcium, isa sa mga importanteng electrolytes, parang asin natin sa katawan at kailangan kasi natin ng calcium para tama ang conduction ng electricity ng kuryente doon sa mga ugat natin at sa mga muscles, no? Ngayon, kapag nagsasalin ka ng maraming dugo, ang nangyayari kasi yung pampalabnaw ng dugo, yung anticoagulant o pampalabnaw ng dugo na kasama doon sa mga bag ng dugo, kinakain niya itong calcium. At kapag kinain niya yung calcium, babagsak ngayon yung calcium, magkakaroon ng sintomas sa pasyente. Minsan, nagkakaroon ng muscle spasms, naninigas yung mga muscles, o minsan nakakatakot kasi pwedeng tumigil yung pagtibok ng puso, no? Kaya dapat minomonitor ang mga pasyente kapag nagsasalin, lalo na kapag madami na, no?
no? Hyperkalemia, isa din sa pwedeng mangyari dahil lalo na kapag matagal na yung dugo nakastore, yung potassium na nandun sa loob ng mga pulang dugo, unti-unti na kasing lumalabas dahil nasisira na, no? At ang loob ng mga dugo, marami kasing potassium talaga yan. Kaya kapag matagal na-store yung dugo, unti-unti nang lumalabas, tumadami yung potassium na nandun sa labas na nandun sa dugo mismo. Ayaw natin ng potassium, kailangan natin yan. Pero kapag sobrang dami, pwede na naman niyang patigilin ang puso. Kaya ayaw natin ng sobrang dami, no, na potassium. Kaya ang nangyayari minsan, no, biglang mga pasyente, bigla na lang, kakatakot, pumapangit na lang yung pagtibok ng puso. Kaya yung mga ganito, kailangan nating mabantayan din. No? Ang isa pang possible komplikasyon ng pagsasali ng dugo, yung tinatawag na iron overload. So, ang iron, kasama kasi yan, no? Ng pulang, lalo na sa pulang dugo, ang laman ng mga pulang dugo, kaya siya giging pula ay yung iron. So, iron kailangan natin sa katawan kasi ginagamit natin yan para gumawa ng dugo. Yun nga lang, kapag sobrang dami na ang iron, naiipon siya, no? Naiipon siya sa iba't ibang organs gaya ng puso, gaya sa atay, sa lapay, sa kidneys, no? Sisirain kasi niya kapag sobrang dami ng nating sinasalin, no? At kapag sobrang dami salin, isipin natin, ano bang Tagalog ng iron? Kalawang, nangangalawang yung mga organs, no? Gaya again ng heart, kagaya ng kidneys, kagaya ng lapay, masisira sila, no? Kaya again, para makaiwas tayo dito, kailangan magsasalin lang tayo kung kailangan lang. At kung kunwari talaga namang di maiiwasan, talaga nagsasalin, may mga gamot tayong binibigay, itong iron chelation. So in summary, ito yung again, iba't ibang uri ng mga transfusion reactions. So kapag ang pasyente sa ating pagmomonitor habang nagsasalin, nagkaroon ng reaction, unang-unang gagawin, stop. Tigil agad ang pagsasalin, no? Kahit ano pa mang reaction yan, tigil agad, no? Dahil kailangan tignan muna natin si patient, no? So titignan natin kung si patient okay ba ang BP, nagkaroon ba ng lagnat, hindi ba parang nasisira ang dugo, hindi ba siya naninilaw, biglang bumababa ang BP, biglang umiihi na ng mapula, masakit ang likod, nagrereklamo, hala, parang nakakatakot, parang hindi tama, no? So yun yung ating mga titignan, no? So kapag kunwari ang pasyente nagrereklamo, ay parang nahihirapan yata ako huminga, nag-uubo. Pag in-examine natin, ay merong maingay ang baga. Ops, baka circulatory overload, masyadong maraming tubig sa katawan. So, ang gagawin natin, papaihiin natin, no? Or kung nakita naman natin na parang medyo may lagnat nga, pero parang wala naman akong ibang makita, pero talagang pumangit, hirap talaga huminga. So possibility noong trolley, again, tigil lang naman at susuportahan natin, no? Ngayon, kapag kunwari nagkaroon ng lagnat, talagang medyo nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng chills, nagiginaw, tingnan natin, ano ba, bukod dun sa lagnat, ano pang ibang meron? Naninilaw ba? Umiihi pa ba si patient? O umihi nga, kulay pula naman yung inihi, sakit ng likod, parang di okay pakiramdam. So, kung ganun, no, acute hemolytic transfusion reaction, tigil agad, no? Papakita agad kay doktor dahil may kailangan tayong gawin. Baka kailangan natin magsalin ng ibang dugo, tignan natin ang BP, baka kailangan natin bigyan pa ng swero, baka kailangan pa nating bigyan ng plasma. So, may paraan, no, kung paano siya gagawin. Ngayon, kung kunwari, si patient naglagnat nga, no, kakaroon ng chills, pero wala namang ibang sintomas. Baka ito yung tinatawag nga na febrile non-hemolytic transfusion reaction. So, kung mga ganito lamang naman, wala namang ibang sintomas na ikakabahala natin, pwede ang gagawin natin ay bigyan ng paracetamol, no, para mawala ang lagnat, bigyan natin ng droplight para naman mas komportable sila, hindi sila giniginaw, at kung relatively mas okay na si patient, tinutuloy naman natin yung salin. Basta sigurado tayo na hindi siya nagsisira ng dugo, hindi siya hemolytic transfusion reaction. Or kung biglang taas talaga yung lagnat, no, tapos kita mo parang medyo kakaiba yung dugo, no? So baka sepsis, no? Baka pala nagkakaroon ng infection. So kung ganoon, kailangan tigil din natin si dugo. Tapos kailangan nating kailangan tanggalin, no? Palitan si dugo at pakita natin sa ating mga espesyalista dahil baka kailangan magsimula tayo ng antibiotics, no? At magbigay ng suporta. Kunwari nagkaroon naman, no, hindi nga naglagnat, nangangati, nagpapantal naman, ay una again, tigil, no, tigil ulit kapag ganoon. At ating titignan kung ito yung tinatawag na anaphylaxis o allergic
no, transfusion reaction. Dahil kung kita naman natin na mukhang ang allergy. So titigil natin saglit, no? Tapos bibigyan natin ng mga pampakalma ng allergy, ng mga gamot. At kapag humupa naman, pwede nating ibigay ulit yung ating dugo, no? Basta kumakalma, nawawala yung allergy. So, ito ang mga karaniwan na transfusion reactions o mga pwede nating ma-encounter na mga nangyayari kapag nagsasali ng dugo. So, sana matapos ng lecture na ito, kahit paano ay medyo mas alam na natin kung ano ang ating gagawin kapag naka-encounter tayo ng ganitong mga reactions habang nagsasali ng dugo. Salamat po!